Okay. Sige. What triggered you about this? Ito sa confidential fund. Nagsalita siya, si Sara Duterte. Ito rin yung pinagamitan. Dami eh. Unahin ko na, yung pinakauna, first impression, at yun yung laman ng tweet actually. Ilang buwan na yan eh. Diba? Parang naghintay ka ng halos 1 taon, tapos yun ang sagot mo. So, naman yatang matagal naghanap ng dahilan na supposedly magiging plausible. I mean, diba, kung sasagot ka, sumagot ka kaagad. Diba? Para kapanipaniwala yung pahayag. Hindi yung maghihintay ka ng napakatagal na panahon. Alam ko, yung congressional investigations, kailan pa? Almost a year ago, di ba? Late 2024 hanggang early 2025. Tapos, October na, malapit na magpasko, tsaka ka lang sasagot. Parang na-traffic naman yata masyado yung sagot na yan. Pangalawa, at ito yung mas nakakabwisit sa totoo lang, sino maniniwala na ginastos siya para mag-imbestiga ng anomalya sa DepEd? Eto kaklaruhin ko lang. So, parang galit na galit ka agad, diba? 112 million pesos yung confidential funds na yan. 112 million. So, karamihan ako, di pa ako nakakita ng 112 million sa buong buhay ko. Karamihan ng mga kababayan natin, hindi makakakita ng 112 million sa buong magiging kasaysayan nila sa pagtatrabaho. Okay? Tapos, ang paliwanag niya, inubos ang 112 million dahil, hindi, may mga report ng anomalya daw eh. So, chinek namin, isa-isa. 112 million nagastos nyo doon? Una-una, hindi naman as if magsagawa kayo ng mga buy-bust o mga sting operation dyan eh, di ba? DepEd to eh. Wala namang mga criminal operatives dyan ng mga professional na investigador o mga pulis. Mga ano yan eh, mga bureaucrats, mga clerk, di ba? Mga teacher, mga direktor. Wala namang gagawing ano yan eh, na parang nakakita sa pelikula na, di ba, magbabayad tayo ng mga sikretong mga informant na mag-state witness at yun. Di ba, parang kalokohan yun. Ang investigasyon na ginagawa ng isang ahensya tulad ng DepEd tungkol sa bidding ay reviewin lang yung mga papeles. Pangatlo, ginawa na ng COA eh. Meron ng COA report noong 2023 tungkol doon sa 2022 purchases ng mga laptop na pinagsasasabi niyang yun ang inimbestigan nila. Nagkaroon na rin ng ombudsman investigation na noong August 2023, naglabas na ng findings at gumawa na ng mga rekomendasyon kung sino ang dapat parusahan para sa pangyayaring yan. So, di ba? Anong investigasyon ang sinasabi nyo? Ginawa na yan ng COA, ginawa na yan ng ombudsman. At kadugtong niyan yung una kong binanggit. Kung gagawa kayo ng internal investigation, review lang ng papel yan eh. Diba? Hindi naman yan na magpupunta kung saan-saang malalayong lugar at may mga stake out pa kayo na meron kayong mga kailangang rentahan ng mga sasakyan na hindi dapat makilala, etc. Diba? Pang-apat, kung gawa kayo ng investigasyon na yun, nahiwalay pa pala dun sa ginawa ng COA at ng ombudsman, ansa na? At walang kaso. Bakit walang pinail na kaso kahit isa? Bakit biglang-bigla pagkatapos ang napakahabang panahon, yan ang gagawin mong palusot pero wala ka namang napakitang kahit na anong resulta doon sa sinasabi mong investigasyon. So, di ba, ito nga ang tagal na nga sumagot, klarong-klaro pa na pambobola na naman ang ginagawa. Sorry. Ang dating dito, Attorney Barry, itong sinasabi ni VP Sara, para tayong ginagago eh. No? Walang ibang salita para sa kanya, kundi pang gagago. Pwede bang gamitin yung reference sa school, di ba? Si Attorney Barry kasi guru yan. Di ba parang minsan yung estudyante pag gusto magpalusot, alam niyo yung my dog ate my homework. Yung ganung palusot no? Kumbaga, hindi mo pwedeng i-wing it. You cannot wing this. Di ba? Hindi mo pwedeng i-wido. Hindi mo pwedeng palusutan ito ng ganyan lang. For the very reasons that Attorney Barry mentioned. No? Parang bigla maisip, sabihin ko na lang, ginamit namin yan pang-imbestiga dito sa corruption. Ganun. Ba't di sinabi sa Kongreso yan simula pa lang? O kung ayaw sabihin sa Kongreso, sabihin niya publicly, di ba? Wala nang pumipigil sa kanya. So, exactly. Yun nga Ito, huling medyo na bad trip din ako rin sa isang news headline. Nakalagay kasi sa isang news headline. Sara Duterte finally reveals how DepEd confidential funds were spent. Sa akin, napaka-naive ng headline Parang tinatanggap mo na factual yung sinabi ng Vice Presidente. Kumbaga, there's a lot of context missing. Ilang naman, konting pitik lang po sa ating mga kapatid sa media.
Okay. So ito, what do you think of the value of this quote-unquote revelation ng Vice Presidente? Sa totoo lang, zero. Wala. Di ba? Wala naman siyang bagong dinagdag na kahit na ano dun sa usapan. Wala siyang pinresenta na kahit na anong resulta o ebidensya nitong investigasyon nito. At sa totoo lang, madami mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Halimbawa, may mga pinresentang mga dokumento na lumabas doon sa Congressional Investigation na galing sa COA, yung mga resibo na inisyu nila para i-justify, i-liquidate itong mga confidential funds na ito. Kasama dyan yung mga weirdong pangalan. Hindi ito sila Mary Grace Piatos, OVP yata yun. Ito sila Amoy Asim, di ba? Sila Jong de Asim, di ba? Ito yung mga ganun Hanggang ngayon, wala naman siya sinabi na pinapaliwanag kung, sige, kung ginamit ko sa investigasyon, sino to mga to? Sino, diba? Yung ginamit yung isang event ng Armed Forces, diba? Sumakay sila ron para magkaroon ng reason to liquidate a portion of the fund, hindi ba? Lumabas siya sa hearing. Totoo. That's pangalawa. Sumakay. Pangalawa, ito, lumabas din to dun sa mga hearing sa Kamara. Meron ng mga lumabas na aligasyon dun tungkol sa rigging ng bidding sa ilalim niya. Di ba? Ito yung ilang mga procurement din ng mga computer na sinabi ng mga member ng BOC, nakatanggap daw sila ng mga envelope na may pera na supposedly galing sa opisina ni VP Sara. Walang banggit dun. Di ba? Kung nag-iimbestiga talaga siya at talagang diin ng kanyang pagtutok sa issue ng korupsyon sa DepEd na kanyang pinamunuan ng halos 2 taon. Hindi naman. Lagpas yata, umabot mo 2. Hindi, almost 2 years nga. Almost 2 years siyang nag-head ng DepEd, di ba? Parang, bakit may ganong, ba't walang sagot doon sa napakalaking issue na yon na actually naging bahagi nung impeachment complaint laban sa kanya. So, klarong-klaro na magpapalusot ka na lang, huling-huli na, kulang na kulang pa. Kung ganun pala na nagsasalita na siya about confidential funds, dito referring to DepEd, dapat siguro humarap na siya sa masidhing pagtatanong. Diba? Sagutin niya na lahat. Sino si Mary Grace Piatos? Sa napunta yung 125 million initially na naubos in 11 days noong December 2022. Sagutin na isa-isa yun. Yung massive withdrawal sa bangko. Ano yung naging protocols doon? Diba? Yung cash, diba? Tama. Ako, lahat ng bagay na yun, kung bubuksan mo na yung issue na yan, at supposedly, willing ka nang magbigay ng pahayag, ipaliwanag mo ng buo. At ipaliwanag mo ng malinaw. At kung meron kang resibo, ipaliwanag mo ng may resibo. Kung sinasabi mong ginamit sa investigasyon, hindi lang ipakita kung saan napunta o saan ginamit yung pera. Ilabas mo yung resulta ng investigasyon. Kanina, sinasabi lang niya, ang naging resulta ng investigasyon namin, hindi DepEd ang responsable para dun sa bidding, kundi dumaan yan sa DBM. Naku naman, isang tingin lang doon sa dokumento, alam mo na dapat kung sino nagsagawa ng bidding. Hindi naman kailangan gumastos ng 112 million pesos para malaman yung isang bagay na pwede mong malaman sa isang mabilis na tingin doon sa mga bidding documents na yun. Ewan ko kung hindi niya naiintindihan kung ano ba yung kanyang sinasabi talaga o wala na lang siyang pakialam. Tingin niya kahit na anong excuse na ibigay niya, papaniwalaan, at yun na yun.